Ano ang iyong gagawin kung sa'yo ibigay ang responsibilidad para sa pag-aalaga sa inyong mga magulang? Ito ba ay iyong tatanggapin o mas pipiliin mo na lamang itong takasan? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Katatapos lamang ng duty ni Fiona sa ospital, isa kasing nurse ang dalaga sa public hospital at kasalukuyan na nagmamadali siya upang makauwi agad sa kanilang bahay. Hindi pa nakakapasok si Fiona sa kanilang bahay pero rinig na niya sa labas ang pagsisigaw ng kanyang ama mula sa loob. Napabuntong hininga na lamang si Fiona at walang ganang pumasok sa kanila. Ate Rosie, ano po ba ang nangyari? Tanong ni Fiona habang nakakunot ang noo. Bigla na lang pong nagwala si Sir Ma'am Fiona. Hindi ko na po mapigilan eh. Sa tuwing pinipigilan namin, mas lalo po siyang nagwawala. Saad ni Rosie ang nag-aalaga sa ama ni Fiona. Bakit na naman po ba nagwawala si Daddy? Hinahanap niya po ang mami niyo, ma'am. Kapag hindi po talaga na ibibigay ang gusto ng daddy niyo, bigla na lang po siyang nagwawala. Hindi maiwasang huminga ng malalim ni Fiona sa sinabi ni Aling Rosie. May diferensya kasi ang ama nito at habang natagal, lalo itong lumalala at pati ang ugali ng kanyang ama ay nagbabago. Matagal na rin pumanaw ang ina ni Fiona pero madalas na hinahanap ng kanyang ama ang nanay niya. Ganun ba? Sige, ako na ang bahala kay Daddy. Saad ni Fiona kay Rosie. Tumungo na nga si Fiona papunta sa kwarto ng kanyang ama. Pagbukas si Fiona ng pintuan, bumungod sa kanya ang makalat na kwarto. Lahat ng gamit ay nasa lapag lahat. Dad! Pag-agaw ni Fiona ng atensyon ng kanyang ama. Tiningnan naman siya ng kanyang tatay. Naningkit pa ang mga mata nito na para bang kinikilala siya ng kanyang ama. Fiona, mabuti naman at andito ka na. Kanina ko pa hinahanap ang mami mo, pero sabi nila wala. Saad ni Roberto. Tumukhim muna si Fiona at dahan-dahang naglakad papunta kay Roberto. Hindi na niya alam kung paano ipapaliwanag sa ama na matagal nang wala ang kanyang nanay. Dad, matagal na pong wala si mami, hindi ba? Alanganing turan ni Fiona. Anong wala? Fiona, hindi pwede mawala ang mami mo. Mahal na mahal ko siya. Tsaka isa pa, nakasama ko lang siya nitong isang araw. Pumunta pa nga tayo sa mall kasama ang mga ate at kuya mo. Masaya pa tayo nun. Kwento ng kanyang ama. Hinawakan ni Fiona ang mga kamay ng kanyang amas habang umiiling-iling. Dad, matagal na po yung sinasabi niyo. Bata pa po ako nun. Pagpapaliwanag ni Fiona. Ano ang pinagsasabi mo, Fiona? Huwag kang magsinungaling. Nasaan ba ang mga ate at kuya mo? Ba't ba ikaw ang lagi kong nakikita? Kahit ang mami mo, hindi mo nilalabas sa akin. Siguro, tinatago mo sila, no? May galit na tanong ni Roberto sa anak. Pilit nang ngiti na lamang ang pinapakita ni Fiona sapagkat nasasaktan siya sa mga sinasabi sa kanya ni Roberto. Dad naman, magpahinga na po kayo please. Promise, bukas, papupuntahin ko na po sila dito. Pagsisinungaling ni Fiona para lang kumalma ang kanyang ama. Sa araw-araw ng buhay ni Fiona, simula nung sa kanya iwan ang pag-aalaga sa kanyang ama, sa ospital at bahay lang umiikot ang kanyang mundo. Kadalasan, hindi na niya nagagawa ang mga nagagawa niya noon sapagkat madalas kasing sumpungin ng ama niya at lagi itong nagwawala. Fiona, napatawag ka? Saad ng ate ni Fiona sa kabilang linya. Kailan ba kayo uuwi ni kuya? May lungkot na tinig na tanong ni Fiona. Fiona, nandito ang buhay ko sa Canada. Nandito ang pamilya ko. Dito rin nag-aaral ang mga anak ko. Gustuhin ko mang alagaan si Daddy pero hindi ko yun magagawa. At si Kuya Greg, alam mo namang busy rin yun sa buhay, lalo na't kapapanganak lang ng asawa niya. Hindi rin niya maaasikaso si Dad. Paliwanag ng ate ni Fiona na si Abigail. Pero ate, habang natagal, mas lalong nalala si Dad. Lagi siyang nagwawala kapag hindi niya mahanap o maibigay agad ang kanyang mga gusto. Lagi siyang nananakit. Tsaka isa pa, hinahanap kayo ni Dad. Lahat na lang ng kasinungalingan sinabi ko para lang kumalma siya. Litanya ni Fiona at napabuntong hininga pa ito na akala mo'y pasan-pasan na niya ang problema sa mundo. Napasulyap na lamang si Fiona sa kanyang ama
na mahimbing ng pagkakatulog. Pagkatapos kasi nitong pakalmahin ng tatay niya, uminom na ito ng gamot at nakatulog na. Isa-isang pinulot ni Fiona ang mga gamit na kinalat ng kanyang ama. Hindi niya mapigilang maawa sa kanyang sarili sapagkat parang tumigil ang mundo niya sa pag-aalaga sa kanyang tatay. "Babe, kailan mo ba balak magpakasal?" Tanong sa kanya ng boyfriend niyang si Alden. Kasal? Oo, ilang taon na rin tayong magkarelasyon. Wala ka bang balak magpakasal? Tumatanda na tayo, Fiona. Saad ni Alden. Kinagat naman ni Fiona ang ibabang labi niya at hindi niya alam kung ano ba ang isasagot sa boyfriend niya. Ilang beses na siyang inalok ng kasal nito pero lagi niyang tinatanggihan sapagkat lagi niya iniisip ang kanyang tatay. Sino nga ba naman ang mag-aalaga sa matanda kung pati siya ay bubuo na rin ng sariling pamilya? Babe, gusto ko naman talaga magpakasal sa'yo. Gusto ko na rin makabuo tayo ng sarili nating pamilya pero kasi... Pero ano? Hindi pwede dahil sa daddy mo? Babe, naintindihan ko naman ang responsibilidad mo sa kanya. Pero paano tayo? Hanggang kailan mo ba siya aalagaan? Sunod-sunod na tanong ni Alden na nagpatahimik kay Fiona. Tumatanda na si Dad. Ayaw ko siyang pabayaan. Hindi mo naman siya pinapabayaan, Fiona. Pwede mo siyang dalhin sa home for the aged. Pwede naman natin siyang dalaw-dalawin doon. Babe naman, magdesisyon ka naman para sa atin. Pagsumamo ni Alden kay Fiona. Ilang araw din niyon pinag-isipan ni Fiona. Naisip niya kasing may punto naman talaga si Alden at mas lalong makakapag-focus siya sa kanyang trabaho. Habang binabaybay ni Fiona kasama ang kanyang ama ang daan papunta sa home for the aged, hindi maiwasang magkwento ni Roberto tungkol sa kung paano niya alagaan noon si Fiona. Alam mo ba noon, anak? Noong baby ka, ako lagi ang gumigising tuwing madaling araw para patahanin ka. Iyakin ka kasi nung baby. Natatawang kwento ng ama nito. Tapos, ako rin nagpapalit sa'yo ng diaper at nagpapakain. Kahit pagod at antok ako sa trabaho, basta makita ko lang kayo ng kapatid mo at ikaw, nawawala lahat yun. Pagpapatuloy ng kanyang ama. Hindi maiwasang malungkot ni Fiona. Pinipigilan niyang umiyak habang pinapakinggan ang mga kwento ng kanyang ama. Pakiramdam niya kasi, napakasamang anak niya sa kanyang tatay. Oh, anak, bakit ka naman huminto? Akala ko ba pupunta tayo sa mama mo at mga kapatid mo? Sunod-sunod na tanong ni Roberto. Iyan kasi ang sinabi ni Fiona para sumama ang kanyang ama. At malapit na nga sila sa kanilang pupuntahan pero nanghihina ang mga kamay ni Fiona. Hindi pala niya kayang iwan ang kanyang ama. Isa-isang tumulo ang luha ng dalaga. Napasandal pa siya sa kinauupuan niya at tumingin sa ama na naguguluhan. Bakit ka ba kasi umiiyak, anak? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Roberto. Umiiling-iling si Fiona at hindi nito mapigilang mapahikbi. Niyakap naman siya ng kanyang ama. Tahan na, nandito na si Daddy. May nangaaway ba sa'yo? Sumbong mo sa akin, susugurin ko sila. Wala po, Dad. Gusto ko lang pong umuwi kasama kayo. Umiiyak na tura ni Fiona. Binalik na nga ni Fiona ang kanyang ama sa kanilang bahay. Kinausap rin ni Fiona ang boyfriend niyang si Alden. Subalit, hindi naging maganda ang usapan nila. Anong sabi mo? Hindi mo tinuloy? Fiona, pinag-usapan natin to, di ba? Oo nga, pero hindi ko kaya, babe. Hindi ko kaya iwan doon si Dad. Hindi kaya ng puso ko. Ang bigat-bigat kasi. Tumatangis na wika ni Fiona. Eh paano tayo? Hindi mo naman naisip ang relasyon natin. Puro na lang daddy mo. Kailan ka ba magpaplano para sa atin? Kapag wala na ang daddy mo? Hindi. Pwede ba, Alden? Unawain mo naman ako. Wala nang makakasama si Dad. Wala na si Mami. Buti nga mga magulang mo ayos pa at magkasama pa sila. Paano naman si Daddy? E di kung ganun, maghiwalay na lang tayo. Nakakasawa na, Fiona. Lagi na lang kitang iniintindi. May galit na tura ni Alden at maagap naman hinawakan ni Fiona ang mga kamay ng taong mahal niya. Hindi niya rin ito kayang pakawalan dahil sa 15 years nilang pagsasama, isa si Alden ang naging sandalan niya. Bakit naman kailangang humantong sa hiwalayan? Hindi ko lang naman kayang iwan si Dad doon eh.
Akala ko ba naiintindihan mo ko? Pero bakit parang nasuko ka na? Napahilamos sa mukha si Alden gamit ang mga palad niya. Pakiramdam ko, walang mangyayari sa atin. Kaya mas magandang maghiwalay na lang tayo. Ayoko. Mahal kita. Hindi pwede. Huwag mo naman akong iwan, oh. Pagmamakaawa ni Fiona. Pwes, mamili ka. Ang daddy mo o ako? Tanong ni Alden na nagpakunot sa noo ni Fiona. Wala namang ganyanan, no? Alam mong hindi ko kayang mamili sa inyong dalawa. Parehas kayong mahalaga sa akin. Kaunting unawa lang ang hinihingi ko, Alden. Pakiusap ni Fiona. Tinalikuran siya ni Alden at kitang-kita ni Fiona ang pagbuntong hininga ng kanyang nobyo. Ayoko na, Fiona. Malaya ka na. Mas piliin mo ang daddy mo. At tayo, hiwalay na tayo. Saad ni Alden na nagpadurog sa puso ni Fiona. Lumipas ang bawat araw, linggo, pati buwan ay hindi na talaga siya kinausap ni Alden at nalaman na rin niyang may iba na itong karelasyon. Gumuho ang mundo ni Fiona. Araw at gabi siyang umiiyak. Wala siyang mapagsabihan ng mga nararamdaman niya. Hindi na rin siya nakakapasok sa trabaho dahil sa kanyang ama. Nasaan yung nilagay ko ditong pera? Iyon agad ang narinig ni Fiona sa kanyang ama pagkalabas siya ng kwarto. Ninakaw mo siguro, no? Hindi mawawala ang pera ko dito kung hindi mo ninakaw. Pagbibintang ni Roberto sa bagong nag-aalaga sa kanya. Dali-dali namang nilapitan ni Fiona ang kanyang ama at si May. Dad, ano naman po ba yung hinahanap mo? Yung pera ko dito, Fiona. Kinuha ng babaeng yan. Sinabi ko sa yung maghanap ka ng tao mapagkakatiwalaan natin. Saad ng tatay nito at bumuntong hininga na lamang si Fiona. Ako na ang bahala dito, May. Ayusin mo na lang yung dapat mong mga ayusin. Utos ni Fiona. Inis na sinukli ni Fiona ang kanyang buhok gamit ang mga daliri na para bang naririndi na siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Dad naman. Ano naman po ba ang binibintang nyo? Ang bago-bago pa lang na may dito, pero baka mamaya umalis din kagaya ng mga naunang tagapag-alaga nyo. Nahihirapan na ako maghanap ng pwedeng mag-alaga sa inyo. Saad ni Fiona. Tumaas naman ang kilay ng kanyang ama na parang hindi nagustuhan ang sinabi niya. At bakit naman parang ako pa ang mali? Sinabi ko pa sa iyong kuhanan mo ako ng tagapag-alaga. Kung gusto mo akong iwan, edi gawin mo. Galit na sambit ng ama ni Fiona. Napakamot na lamang sa ulo si Fiona. Gusto niya nang takasan ang responsibilidad niya sa kanyang ama. Gusto na lamang niya mawala sa mundo para maging malaya na siya. Kaya 10 oras na ng gabi, hindi pa rin siya natutulog. Hindi rin matigil ang mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Tinatawagan niya ang ate at kuya niya, subalit hindi siya sinasagot ng mga ito at kahit si Alden, hindi siya pinapansin. Pakiramdam niya, mag-isa na lang talaga siya sa mundo, sa mundong madaming problema. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya, Dad. Naghihinagpis na sambit ni Fiona habang tinitingnan niya ang kanyang ama na natutulog sa kama. Patawarin mo ako sa gagawin ko. Umiiyak na sambit ni Fiona. Mahal kita pero napapagod na ako eh. Gusto ko na makawala sa paghihirap na to. Kinuha ni Fiona ang isang unan. Kahit nanginginig ang kamay niya, dahan-dahan siyang lumapit sa ama. Subalit, napahinto si Fiona sa gagawin niya nung hawakan ng kanyang ama ang mga kamay niya. Daddy? May gulat na sambit ni Fiona. Ngumiti ang kanyang ama sa kanya. Kung kukunin mo na ang buhay ko, buong puso ko iyong tatanggapin, anak. Pero may isang pakiusap ako sa'yo. Kuhanin mo ang buhay ko na may ngiti ka sa labi dahil ayaw ko nakikitang malungkot ka, Fiona. Sambit ng ama niya at dahil doon, parang natauhan si Fiona. Kanina pa palagising ang ama niya, pinapakiramdaman lang pala siya nito. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako, Tay. Paghihinagpis ni Fiona. Ano ba itong iniisip ko? Hindi ko na kaya. Natutulirong wika ni Fiona at isang yakap ang bumalot sa kanya. Yakap ng isang ama. Yakap na gustong-gusto niya maramdaman tuwing umiiyak siya noong bata pa siya. Patawarin mo ako, anak, kung nabibigatan ka na.
Patawarin mo ako kung minsan naging pasanin mo na lang ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo bilang isang ama. Kung gusto mong ituloy ang balak mo, walang problema. Hindi ako magsisisi. Kung gusto mo na makaalpas sa mga responsibilidad mo sa akin, okay lang. Walang problema, anak. Litan niya ng ama nito na mas lalong nagpahagulgol kay Fiona. Buong magdamag umiyak si Fiona sa bisig ng kanyang ama para siyang batang humahagulgol. Ang daming pumasok sa utak niya. Muntikan pa niyang tapusin ang buhay ng kanyang sariling ama. Hindi niya alam kung bakit pumasok yun sa kanyang isipan. Pero nung mga oras na yon, nandoon ang kanyang ama upang maging sandalan. Umalis na nga sa trabaho si Fiona, hindi na rin sila nagkabalikan ni Alden. Mas nag-focus si Fiona sa pag-aalaga sa kanyang tatay. Mas inintindi niya ito at inunawa. Lagi pa rin sinusumpong ang kanyang ama. Madalas pa rin itong nagwawala pero ngayon, kaya niya na itong kontrolin. Ang sabi nga bawat tao ay tumatanda. Karamihan sa mga anak, pinapabayaan na lang nila ang kanilang mga magulang. At bilang isang anak, dapat din nating suklian ang pag-aalaga sa atin ng ating mga magulang noong mga bata pa lamang tayo. Siguro, nakakapagod nga mag-alaga at kumuha ng responsibilidad, pero walang masamang magpahinga. Huwag mo lang talikuran ang iyong mga magulang. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.